Ako si Jack, at ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa aming lugar, sa Bayawan, Negros Oriental. Bago ko isalaysay ang mga pangyayari, hayaan niyo muna na ilarawan ko sa inyo ang aming lugar. Nakatira kami sa isa sa mga barangay sa lugar ng Bayawan sa may Negros. Hindi pa nadiskubre at na-develop ang lugar. Pahirapan pa ang aming pagpunta sa bayan, lalo na't kailangan pa naming tumawid ng ilog papunta sa kabilang bahagi ng lugar kung saan ang daan papunta sa bayan noon. Ang ilog na ito ay hindi estable ang tubig. Kapag hindi mataas ang tubig sa dagat, ay tubig tabang ang tubig sa ilog na ito. Kapag naman mataas ang tubig sa dagat ay nagiging tubig alat ang ilog na yon. Kaya naman pinamamahayan ito ng iba't ibang uri ng lamang tubig. Mapatubig tabang man o mapatubig alat. Ganun pa man ay hindi kami nangunguha ng kabuhayan sa ilog o sa dagat. Marami na kasi mangingisda sa amin, kaya kulang na lamang ay hingiin ng mga mamimili ang huli nilang mga lamang dagat. Kami naman hindi na bumibili. Kami na'y nanguhuli ng aming mga pangulam. Sa bundok ang aming kabuhayan ni tatay. Sagana ang lugar namin sa mga hayop sa gubat noon. Partikular na ang mga baboy ramo. Ang tanging ginagawa lamang namin ay nag-uumang ng mga patibong sa aming kaingin. Sa bundok kami nakatira. Kulang-kulang 20 minutos kung lalakarin mula sa amin papunta sa sinasabi kong ilog. Sa kabilang bahagi naman ng bundok ay may napakagandang bukal, kung saan naglagay si tatay ng mga layon ng kawayan na siyang pinagdugtong-dugtong niya mula sa bukal papunta sa bahay, nang sa ganon ay hindi na kami mahirapan pa sa pag-iigib ng tubig noon. Kasama ang aking ama na kilala sa pangalang Teryo. Ang ina ko ay si Miling. 4 kaming magkakapatid, si Romel, Janine at Yasi. Ako ang panganay sa aming magkakapatid. Si Yasi ang pinakabunso. Ang 3 kong kapatid ay nag-aaral sa Patag, kung saan ang pinakasentro ng aming barangay. Sa lugar namin kapag sinabing kapitbahay, hindi ibig sabihin na magkakalapit lamang ang bakuran. Yung kapitbahay sa amin ay nasa kabilang burol, kung saan kailangan pang tumawid ng mga pilapil bago marating ang bahay ng aming kapitbahay noon. Ganun pa man, kapag makipaglaro o di kaya ay tatawagin ng aming kapitbahay, sumisigaw lamang kami sa mataas na lugar. Tinatawag lang namin ang tao na hinahanap namin. Sa ganitong uri ng komunikasyon ay nagkakaunawaan naman. Naiiba lamang ang ganitong uri ng komunikasyon kapag magkagalit ang magkapitbahay noon. Dahil kapag nagkagalit at nag-aaway magkapitbahay, tahimik silang sumusugod at yun na, doon na mangyayari ang hindi kaaya-ayang krimen. Kaya si tatay, hindi basta-basta nakikipag-inuman sa iba naming kapitbahay. Lalo na kapag alam niyang ang nagyaya sa kanya ng inuman ay may mga nagawa sa komunidad na hindi maganda. Isang gabi, nakahuli kami ni tatay ng may kalakihang baboy ramo. Napakabigat ng baboy ramo at hirap na hirap kaming buhatin yon. Mabuti na lang at talagang binantayan namin ni tatay ang nilagay namin na patibong, kaya hindi na nakatakas ang nahuling yon. Nag-usap kami ni tatay at napagkasunduan namin na ibibenta namin ito kinabukasan sa bayan. Dapat hindi masugatan yung baboy, anak, para mabenta natin ang buhay. Mas malaking halaga kapag buhay eh. Natuwa ako noon dahil sa wakas, makakabili kaming muli ng tinapay. Pansamantalang tinali namin ang baboy ramo sa may puno ng bayabas na nasa bakuran lamang ng bahay namin noon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si tatay. At doon, takang-taka siya, Sir Seth, nang makita niya na ang baboy ay may maliliit na biik na. Lumiit na rin ang tiyan nito na patunay na buntis ito nung mahuli namin noon. Nanganak siya nung gabi. Hindi man kami nakabenta ng araw na yun, masaya naman kami dahil sa nanganak ang baboy.
Meron itong 6 na biik na siyang nagpasaya sa aming lahat. Inaalagaan namin ang baboy at ang kanyang biik noon. Ginawa namin sila ni tatay ng kulungan na may bubong para hindi sila mabasa ng ulan. At dahil sa wala kaming naibenta kaya mas pinili na lamang namin ng mga kapatid ko na pumunta na muna sa ilog para mamingwit at manguha ng talaba. Dahil sa may kalayuan nga kagaya ng sinabi ko kanina, pinili namin na umalis na lamang pagkatapos ng pananghalian. Nakakain na lamang kami ng maaga para maaga din kami makapunta sa ilog noon. Sinabihan din kami ni tatay na kapag maaga niyang matapos ang kailangan niyang tapusin sa kulungan ng baboy, susunod din siya sa amin. Pumayag naman kami at inihanda na ang aming mga dadalhin para mamaya aalis na lamang kami. Kuya Jack, kawi ba talagang dadalhin natin? Kung lambat na lang kaya? Suwestyon ni Romel. Sa isip ko, oo nga, mas mabilis at mas sigurado kapag lambat ang aming dalhin kaysa kawil. Sige Mel, yung lambat na lang dadalhin natin. 3 lang kami ang aalis ng hapon na ito. Si Romel, ako at si Janine. Hindi na namin isasama si Yasi gawa ng bata pa ito at magiging sagaba lamang ito sa aming ginagawa. Lalo na sa daan pababa ng burol. Tanaw namin ang kabilang burol na dati naman ay walang nakatira nun. Pero habang naglalakad kami, pababa doon sa aming burol, nakita namin na may gumagawa doon ng bahay. Saglit pa kaming huminto para panoorin ang kanilang ginagawa. Pero hindi naman na kami nagtagal pa dahil sa nagmamadali na rin kami na makapunta sa ilog. Pagdating namin sa lugar ay kaagad na kaming nagtulungan para mailatag namin ang lambat papunta sa kabilang bahagi ng ilog na yon. Pagkatapos ay tulong-tulong din kami sa pagbulabog ng tubig para magsilabasan ng mga isda at matuhog sa lambat. Nawili kami sa aming ginagawa dahil sa maganda ang aming huli. Kaya ang nangyari ay 2 beses lang namin inihulog ang lambat. At magtatagal na yun ng 2 araw naming ulam. Lahat ng nahuli namin doon. Pagkatapos namin sa paglalatag ng lambat ay ang pangunguha naman ng talaba ang aming ginawa. Hanggang sa nakarami na kami sa pangunguha. At bago pa man sumapit ang 5:00 ng hapon, umuwi na kami noon. Sa aming paglalakad, nakasalubong namin si tatay. Papunta siya sa ilog para sunduin na kami. Pero nakita na niya kami na pauwi na at nakita niyang marami kaming nahuli kaya tuwang-tuwa ito. Nagkataon naman na nasa lugar kami kung saan nakikita namin ang kabilang burol. Tinuro namin kay tatay ang noon ay may bubong ng bahay. Pero ang bubong na yon gawa lamang sa pawid. Natuwa naman si tatay sa kanyang nakita dahil sa magkakaroon na kami ng kapitbahay na medyo malapit sa bahay namin. Pero napaisip naman si tatay kung sino ang nakatira sa kabilang burol na yon. Wala siyang alam na may tao sa patag na gustong magpatayo ng bahay sa bundok. Pero ganun pa man, hinayaan na lamang yun ng aking ama. Malapit ng magdilim, kailangan na naming makauwi sa bahay. Pagdating sa bahay ay kaagad akong dumiretso sa kulungan ng baboy para tingnan ang nahuli naming inahin. Nakakatakot lapitan ng baboy na ito. Nanunugod. Malakas din ito at matalas ang pangil na nakalabas sa kanyang bibig. At kapag hindi nakalayo ang sinugod nito, yahi talaga. Pagkatapos kong tingnan ng mga baboy ay nakisali na ako sa mga kapatid ko sa pagpapaligo nila sa likod ng bahay kung saan naroroon ang aming paliguan. May kawayan doon kung saan dumadaan ang tubig mula sa bukal papunta sa bahay. Malaki ang tulong ng ginawa na ito ni tatay dahil may kalayuan ang bukal sa amin. At kapag nag-igig kami ay napakahirap dahil kailangan pa naming umakyat at bumaba ng bundok noon. Kaya ang pinagdugtong-dugtong ni tatay na mga layon ng kawayan, yun yung nagsilbing daluyan ng tubig papunta sa bahay. Sinabay na rin namin ang paglilinis ng talaba at ng mga isda na aming nahuli. Ang ibang isda ay ginawa naming daing. Ang iba naman ay papaksiwan na lamang ni nanay. At ang iba ay ang paborito namin sa lahat na inihaw na isda noon. Isang masayang hapunan ang aming pinagsaluhan ng gabing iyon. At muli ay sinabihan ako ni tatay na tingnan namin ang iniwan naming patibong noong nakarang gabi
na siyang kaagad ko namang sinanganigunan. Tamang-tama lang dahil pakiramdam ko ay napakabigat ng tiyan ko sa kinain ko nung gabing yon. Si Romel naman, sinabi nito na gusto niya ring sumama sa amin ni tatay. Pumayag naman si tatay kaya 3 na kami ang naglakad papunta sa bundok. Pagdating namin sa lugar, hindi baboy ramo ang nahuli ng aming patibong. Pusang gubat yon. Hindi kami kumakain ng pusang gubat kaya pinakawalan na lamang ito ni tatay. Sa kasunod naman naming patibong, isang usa na may batik-batik ang aming nahuli. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang akong nanghinayang na ibenta ang usa na ito. Sinabi ko kay tatay na sana alagaan na lamang namin yon. Malay namin dumami pa. Pero sabi ni tatay, kailangan namin ng pera kaya kailangan naming ibenta yon. Pero determinado ako na buhayin ang usa. Kaya sinabihan ko si tatay na maghahanap na lamang ako ng kahoy bukas. Ilalako sa patag para magkapera kami. Maging si Romel ay sumang-ayon. Sa panahong ito, magkasundo kami kaya maging ito man ay nakiusap na kay tatay. Sinagot na lamang kami ni tatay noon na kami umano ang bahala. Dinaanan pa namin ang isa pa naming iniwang patibong. At doon ang nahuli naman namin manok sa gubat. At yun ang napagkasunduan naming ibenta. Nako, mura lang yan kapag binili nila. Kaya mas mainam na iulam na lang natin yan, sabi ni tatay. Habang papauwi kami noon, yun na, nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Medyo may kalayuan ang tunog na yon. Pero doon na kami malapit banda, sa lugar kung saan ginagawa ang bagong gawa na bahay. Hindi pa yun tapos kaya sigurado kami na wala pang nakatira doon. Tumagal pa yung tunog ng wakwak nun. Hanggang sa mapansin namin na para bang palapit ng palapit yon. Humihina ng humihina ang paghuni niya. Dahil doon ay nakaramdam kami ng takot. Unang beses lang naming makarinig ng ganitong tunog sa lugar. Hawakan niyo lang yung patalim niyo. Kapag may biglaan kayong nakita, huwag kayong magdalawang isip na sugatan, wika ni tatay. At dahil sa magkatuwang kami ni tatay sa pagdala ng usa, kaya't pinaunin niya si Romel sa paglalakad. Ako ang nasa likuran ni Romel at si tatay ang nasa pinakahuli. Dahil kanya-kanya naman kami ng flashlight, kaya malinaw pa rin ang aming daanan. Hanggang sa bigla na lamang dumilim ang langit. Nakikita pa rin namin ang daan dahil nga sa flashlight namin noon. Pero, alam mo yung parang may tumakip sa liwanag ng buwan. Iilawan ko pa sana ang kalangitan. Pero sinaway ako ni tatay kaya hindi ko na lamang ginawa. Ilang segundo lamang ang tinagal ng pagdilim ng langit. Muling bumalik ang magandang kulay ng kalangitan noon. Nawala na rin ang tila ba hindi magandang aura sa paligid. Pero muli naming narinig ang tunog ng wakwak. Pero malakas na yon. Nang ibig sabihin ay nasa malayo na ang nilalang. Hindi na kami muling nagsalita pa. Mabilis na lamang kaming naglakad hanggang sa nakarating kami ng bahay. Tinalian ni tatay sa leeg ang usa pagkarating namin. Hindi naman mahigpit ang kanyang pagkakatali, kaya sigurado kaming ligtas ito at hindi ito masasakal. At dahil mataas ang pagkakaangat ng aming bahay sa lupa, kung kaya't doon ko'y tinali ang usa sa isa sa mga haligi ng aming tahanan. Masasabi kong matibay ang aming bahay. Gawa ito sa matibay na tabla ang mga dingding. Maging sahig namin ay gawa din sa tabla. Matibay naman ang haligi nito na gawa sa solidong uri ng kahoy. Matapos naming maitali ang usa, dali-dali na kaming pumasok sa bahay. Samantalang si Romel naman ay natili pa ring tahimik. Naisip ko na siguro pagod ito sa aming ginawa kanina. Nadagdagan pa ng takot niya dahil nga sa naengkwentro naming nilalang nun. Hindi man kami nagawa nito ng maganda pero yung takot namin hindi hamak naman.
Kaya siguro labis na pagod ang nararamdaman ni Romel. Kagad na itong nakatulog pagdating sa bahay. Hindi na niya nagawa pang magpalit ng damit at hindi na nakapaglinis ng katawan. Kinabukasan naman ay maaga pa akong nagising dahil maghanap kami ng kahoy naming ibebenta. Nang gisingin ko si Romel ay nag-aalala ako dahil napakataas ng lagnat niya. Tinawag ko si nanay para malaman niya ang kalagayan ng kapatid ko. Mabilis namang lumapit si nanay kay Romel. Inutusan ako ni nanay na kumuha ng tubig sa batya para mapunasan niya si Romel noon. Sumunod naman ako. Nang hinubaran na namin ng damit si Romel para palitan ito, nagulat kami nang may makita kaming marka nang hindi ko maipaliwanag na kung ano. Pero ang pinakamalapit na papaghahalin tulad ko sa marka na yon, parang kalmot. Namumula pa ito at ang gilid na bahagi ng kalmot ay nangingitim na. Tinanong ako ni nanay kung anong nangyari sa kapatid ko. Hindi ko naman alam ang isasagot ko sa kanya dahil wala namang nangyari sa amin sa ilog at maging nang naglalakad kami pauwi sa bahay. Dahil sa nakita kong sitwasyon ni Romel kaya tinawag ko si tatay noon. Kasalukuyan itong nasa likod ng bahay para bisitahin ang mga biik. Sa pag-akyat nito sa bahay, nagulat din siya. Napamura ito nang makita niyang marka sa balikat. Sinabihan niya kami na aalis muna siya at susunduin niya ang manggagamot nun. Natawagin na lamang natin sa pangalang Lola Imay. Si Lola Imay ay nakatira sa kubo na malapit lamang sa ilog. Hindi naman ito ganun katanda. Siguro nung panahon na yon nung entrada ng dekada 90, nasa 60 taong kulang ito. Mabilis na umalis si tatay habang kami naman ni nanay ay patuloy na nilinis ang katawan ni Romel. Tinatanong namin ito kung saan niya nakuha ang kanyang marka. Pero hindi naman ito makapagsalita ng maayos. Kaya si nanay, todo alalay sa kanya. Hindi naman nagtagal ay nakabalik na si tatay kasama si Lola Imay. Pumasok ang ginang sa bahay. Dinala siya ni tatay sa silid namin ni Romel. Na makita ng ginang ang itsura ni Romel, dali-dali niya itong nilapitan. May dinukot siya sa kanyang bulsa. Luya. Inusalan niya ito ng kung anong bulong bago niya nilapat sa bunbunan ni Romel. Habang hinihipa niya ang bunbunan ng kapatid ko, patuloy lamang siya sa pagbubulong nun. Hanggang sa maya-maya pa, panay na ang pagdighay ng kapatid ko. Muling may binulong sa luya itong matandang ito. Kasunod niyang inilapat ang luya sa pusod ni Romel. Pinaikot yun ng kung hindi ako nagkakamali. 7 beses. Muling dumighay si Romel ng sunod-sunod hanggang sa nagsuka na ito. Mabilis naman isinalag ni tatay ang batya na may lamang tubig na siyang ginamit namin ni nanay sa pagpunas sa kanya. Suka ng suka si Romel nang halos hindi namin maintindihan kung ano ang kanyang iniluluwa. Napakalapot na kulay itim ang kanyang suka na hindi maintindihan kung ano ang kanyang kinain. Maya-maya ay unti-unting luminaw ang suka ni Romel. Doon pa lamang namin narinig ang kanyang paghinga ng malalim nun. Habang nagsasalita ng, "Pagod ako, Nay. Gusto ko pang matulog." Si nanay naman ay ayaw sana siyang patulugin dahil sa pag-aalala niyang baka hindi na magising si Romel. Pero sinabihan siya ni Lola Imay na hayaan na muna ang kapatid ko para makabawi ng lakas. "Minarkahan ng aswang ang iyong anak. Saan ba kayo nanggaling? Saan kayo pumunta?" Doon naman ay sumagot si tatay na wala naman kaming ibang lugar na pinuntahan maliban na lamang kahapon sa ilog ng umaga at nung gabi naman yung mga patibong na inilatag ni tatay sa gubat. Doon ko naalala yung wakwak na dumaan lang sa amin kagabi habang naglalakad pa uwi nun. "Unang beses na nangyari ang ganito sa lugar natin. May nakita ba kayong kakaibang nilalang bago yung kagabi?" Tanong sa amin ni Lola Imay.
Sagot namin wala naman. Sinabi na lamang niya na tulungan namin siya sa pagbabantay kung may iba pa ba kaming makita sa lugar. At kung meron man, ay kaagad naming ipagbigay alam sa kanya. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Lola. Sinabi niyang maging maayos na si Romel. Hinaplosan niya rin ng langis ang balikat nito na merong marka. Ayon kay Lola Imay, kapag naghilom na umano yung sugat na yon, patunay ito na natanggal na ang orasyon na iniwan umano ng aswang sa kapatid ko. Bago pa man umuwi si Lola, pinasuotan niya si Romel ng kwintas. May palamuting imahe ang kwintas na yon na kung tawagin nila Don Benito. Pangontra ito sa mga aswang at sa iba pang nilalang. Magsiga kayo sa paligid mamayang hapon na. Lagyan niyo ng goma yung siga, pantaboy aswang. Sigurado akong babalik yon. Bibisita yon. Babalik ako dito para mahuli ko kung sino man yung demonyong yon. Wika ni Lola Imay. Pagkatapos niyang magbilin ay kagad na siyang naglakad pa uwi. Habang ako naman ay pinili ng pumunta sa kakahuyan para sana mag-ipon na ng kahoy na aking ibebenta. Pero hindi ako pinayagan ni tatay. Sinabihan niya akong mag-ipon muna kami ng mga kawayan na gagawin naming bakod sa bahay. Yun naman ang gagawin naming kulungan para sana huli naming usanon. Kinahapunan noon ay tinulungan ko si tatay sa paghahakot ng mga kawayan na kanyang gagawing bakod. Ang kawayan na kinuha niya, Sir Seth, yung bagakay o buho sa Tagalog. Tinanong ko si tatay kung bakit bagakay yung kinuha niya. Para hindi lang bakod yung silbi ng kawayan. Sandata to laban sa mga aswang, anak. Para matakot yun dito. Dahil sa sinabi na ni tatay ay nagka-idea ako. Kumuha ako ng isang mahabang bagakay. Gumawa ako ng parang latigo-latigo nun. Tinanong pa nga ako ni tatay kung anong gagawin ko. Sinabi ko naman sa kanya na ibibigay ko sa mga kapatid ko. Kumbaga, panlaban din ba sa aswang kung meron nga? Sa gitna ng aming paghahakot, may nakasalubong kami mag-asawa. Sa unang tingin ay normal na tao lang naman ang mga ito. Pero yung mga damit nila, para bang mga damit nung unang panahon pa. Pero kasi Sir Seth, mga matanda na sila kaya naisip ko rin na normal lamang yon. Ngumisi mga ito, Sir Seth. Dun, nakita ko yung namumula pa kanila mga ipin. Parang may tinta na pula na dumikit sa mga yon. Dagdag mo pa, Sir Seth, yung mga ipin nila, maliit, pero parang matutulis. Si tatay na nakasunod sa likod ko ang nagsalita at bumati sa dalawang matanda na ang atensyon ay sa akin lang. Nawala naman ang pagkakangisi ng dalawang matanda. Salip ay tila ba biglang tumalim ang paningin ng mga ito. Bago lang kayo dito, Manong? Tanong ni tatay sa matandang lalaki. Bago? Hindi kami bago dito. Baka kayo yung bago. Bata ka pa eh. Sagot ng matanda kay tatay. Tumango na lamang si tatay. Pero nakita ko na semeryoso ang mukha niya. Hindi niya na muli pang kinausap ang matanda. Dumiretso na kami sa paglalakad pa uwi nun. Sinabihan ako ni tatay na huwag huminto sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagkarating namin ay nakaupo na si Romel sa upuan namin sa sala. Maganda ng pakiramdam nito at wala nang lagnat. Sinabihan ako ni tatay na mamayang 3:00 ay pupunta namin ang bagong gawa na bahay sa kabilang burol. Titingnan namin kung sino ang nakatira doon. Kinukutuban ako, anak eh. Yung mag-asawa kanina. Baka yun yung mga nakatira doon, di ba? Opo, tay. Sagot ko naman dito. Gusto pang ang sumama ni Janine pero syempre hindi pumayag si tatay. Sinabihan ni tatay si Janine na mahirap ng marami. Tama lang na 2 lang kami. Binatilyo na yung Kuya Jack ninyo kaya malakas na siya. At hindi din basta-basta madadaig sa taas ng dungan niya. Kayo, hindi niyo nakuha yung dungan ng Lolo Sixto nyo.
Kaya delikado na pumunta kayo kung saan-saan. Pagpapaintindi sa kanila ni tatay. Habang wala pang 3:00, inasikaso ko muna ang paglilinis ng mga sanga ng Madre de Cacao na pinutol ko. Pero ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating sa bahay ang mag-asawang matanda na nakasalubong namin sa daan noon. Nakangisi ito habang nakikipag-usap kay tatay. Hindi ko nagustuhan ang itsura ng mag-asawa ng mga panahon na yon. Pero hindi naman ako pwedeng makisali sa usapin ng mga matatanda kaya hinayaan ko na lamang si tatay na makipag-usap sa kanila. Hanggang sa itong si Yasi, bigla na lamang lumabas ng bahay kaya dali-dali ko itong hinarang na lumapit kay tatay. Niyaya ko itong tulungan ako sa aking gagawin. Panay ang tingin ni Yasi sa dalawang matanda. Samantalang ang matandang babae naman ay nakatingin kay Yasi. Pinapalapit niya ito sa kanya. Pinapaypayan kumbaga gamit ang kamay nito. Nagtaka ako nang biglang nagtanong si Yasi kung sino o mano yung magandang babae na kausap ni tatay noon. Maganda, Yasi? Tingnan mo nga maigi. Kailan pa naging maganda yan? Namumula yung ngipin, oh. Nakikipagdebate pa ang kapatid ko sa akin na ayon sa kanya, magandang babae umano ang nakikita niya sa labas noon. Yasi, mga aswang yung mga tao sa labas. Baka iba yung nakikita mo sa totoong itsura nila, ha? Bulong ko sa kapatid ko na siyang dahilan para matakot ito. Hindi na siya lumapit kina tatay at sa dalawang matanda. Nagpatulong na ako sa kanya sa pag-ipon ng mga tuyong sanga ng kahoy sa paligid. Nang tanungin ako ni Yasi kung anong gagawin ko, sinagot ko naman ito na sisigaan ko ang mga tuyong sanga ng kahoy. Ito ang gustong-gusto na ginagawa ni Yasi tuwing hapon kaya siya na mismo ang kumuha ng kapirasong sirang tsinelas para gamitin namin sa pagsiganon. Inutusan ko pa siyang kunin pang isang pirasong tsinelas na sira noon para idagdag namin sa pagpapaapoy. Nang magsimula ng masunog ang goma at umikot ng amoy nito sa paligid, nakita ko yung pagbabago ng mukha ng matandang babae. Sumeryoso yon. Tila ba naiirita sa ginawa kong pagsiga. Walang ano-ano'y nagpaalam ang mga ito kay tatay na uuwi na. Kasunod nito ay ang muling pagsulyap sa akin ng babae. Sinalubong ko naman ang mga mata nito, pero kaagad nitong binaling ang kanyang paningin at mabilis na naglakad patungo sa direksyon sa kabilang burol. Dahil sa ginawa namin, nagpasalamat si tatay. Ayon sa kanya, tinaboy umano namin palayo ang mga aswang. Ilang sandali lang ay dumating naman si Lola Imay. Naabutan nito ang aming ginagawa at tila ba nalaman niyang may pumunta sa bahay. Dahil sa sinabi ni tatay ay hindi na umalis pa si Lola Imay sa bahay. At dahil sa nangyari, ay hindi na namin nagawa ni tatay na puntahan ang bagong bahay sa kabilang burol. Nang magtatakip silim na ay gumawa si Lola Imay ng pag-uurasyon habang umiikot sa bahay. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito para hindi magawang makalapit ng nilalang sa bahay noon. Kinagabihan, maaga pa lamang, may naririnig na kaming mga huni ng mga hayop na hindi namin maintindihan. Pero hindi naman ito makalapit sa bahay. Halata sa huni ng hayop na yon ang panggigigil. Pero ang mas nagpatindig ng aming balahibo ay nang marinig namin ang malakas na pag-ungol ng mga hayop. Kasabay nito ay ang malakas na paghampas ng mga pakpak na lumilipad palayo sa lugar. Umalis na ang mga demonyo. Pero huwag tayong magpakampante. Sa tingin ko'y hindi natatakot ang mga yon. Pupunta nga dito habang may araw pa, di ba? Baka hindi sila basta-basta mga aswang. At yun ang delikado. Pagpapaalala ni Lola Imay noon. Dahil sa lumayo na ang mga nilalang kaya pinatulog na lamang kami ni tatay. Pero nagising kami ng hating gabi nang makarinig kami ng mga ingay na dumaan sa harap ng bakuran.
Maliwanag pa sa labas na galing sa mga sulo na dala-dala ng mga tao na nagsisitakbuhan papunta sa kabilang burol. Kaagad na bumangon si tatay at maging si Lola Imay noon. Bumangon din ako para sumama sa kanila. Ginising ko muna si nanay para ipaalam sa kanya na lalabas kami nila tatay at Lola Imay. Tinawag na ako ni tatay dahil lumalayo na ang agwat ng mga tao na sumusugod papunta sa kabilang burol. Humabol kami sa kanila para malaman namin kung ano ang nangyari. Hindi pa man kami nakarating sa bahay ng bago naming kapitbahay. Nakakarinig na kami ng mga paghiyaw. Kasunod nito ay ang biglang pagliyab ng bahay ng mag-asawa na yon. Habang nangingibabaw ang pag-oorasyon o pagsigaw ng isang matandang lalaki na hindi namin maintindihan ang mga katagang sinisigaw niya. Ang mag-asawa naman na nasa loob ng tahanan, sigaw pa rin ang sigaw. Noong una, boses na malahalimaw lamang ang naririnig namin. Pero hindi kalaunan, naging boses na ito ng ordinaryong tao. Kinausap ni Lola Imay ang albularyong lalaki na nakilala naming si Manong Bisok. Taga-kabilang barangay ang albularyo at maging ang mga taong humabol at nagsunog sa bahay ng mag-asawa. Taga-kabilang barangay din. Ang ilan sa mga ito ay kilala ni tatay. Ayon sa kanila, matagal nilang sinusubaybayan ng mag-asawa. Ayon sa albularyo, ang mag-asawa ay ilang linggo nang namiminsala sa kanilang barangay. 3 buntis na ang nalaglagan ng sanggol at ang huli ay sinalakay ng mag-asawa. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay nakabantay na sa kanila yung albularyo. Nakahanda na rin ang mga ito para tugisin sila. Nagawang saksakin ng asawa ng buntis ang babaeng aswang na naging dahilan naman para sagipin ito ng kanyang asawa. Pero maging ang lalaking aswang nun, nagawa nilang sugatan ng matindi. Hinayaan nilang makaalis sa lugar ang mga nilalang dahil balak nilang malaman kung saan ang mga ito nakatira. At yun na nga, nakarating sila sa barangay kung saan kami nakatira. Nagpasalamat si Lola Imay at si tatay sa mga tao na humabol sa mag-asawang yon. Dito din namin nalaman na kabarangay din nila ang mag-asawang aswang. At ang malungkot pa, kamag-anak ito ng kanilang kapitan. Dati naman umanong mabait ang mag-asawa, pero nagbakasyon ng mga ito sa ibang bahagi ng Negros. At nang nakabalik na, nagkasakit ang mag-asawa. Gumaling ang mga ito, pero umiba na umano ang ugali nila. Ang buong akala nila ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip ang mag-asawa. Pero nang tumagal ay doon na nagsimula ang mga pambibiktima ng mag-asawa. Noong una, pinaalis lamang nila ang mga ito sa lugar. At doon na nagtayo ng kanilang bahay sa burol kung saan malapit lamang sa bahay namin. Magmula nang mangyari ito, naghigpit na si tatay sa pagpunta sa kung saan-saan. Natatakot siya na baka mangyaring muli sa amin ang nangyari kay Romel. Hanggang sa pagtagal ng panahon, nakalimutan na namin ang takot na yon at nagpatuloy sa aming normal na pamumuhay.